Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay mula sa utak at bibig ng mga panauhin at host lamang, kahit madulas pa sila. Hindi ito pananaw ng himpilan at pamunuan ng network dahil wapakel sila. Ang programang ito ay inihahatid sa inyo ng Badass Studios Incorporated at PRTV Prime Media. Mahaba ito ha. Ang dami nila eh. Ito ang programang laging una sa issue at balita. Kwentuhang kanto, lapagan ng komentaryo, masaya, banayad, walang bayad. Ito ang 4 Alas kasama ang 4 na news kopero. Michael Fahatin, Alan Herman, Professor Guido David at Secretary Ronald Llamas. Sila ang 4 Alas. Kumakasa, rumaratsyada, bumibira. 4 Alas. Tuwing Sabado ng hapon, dito lamang sa PRTV Prime Media at DZMM Radyo Patrol sa East 30. 4-1, ito yung ating programa with Dr. Guida David. Alam niyo naman, isa lang dapat yung alas dito. Yung mga kasama ko, ano lang naman yan eh. Diba? Oh, Guido support. Guido support. Guido support! Guido support! Ano, okay ba? Okay ba? Okay ba? Oy. Parang Facebook Live. Oy. Ano talagang bayad dito? Lagi lang Facebook Live. Araw-araw na ginawa ng Ay, sorry. Facebook Live ng Facebook Live. Bakit ba? Tayo, sinusubukan natin magtrabaho, pero yung iba dito, Oh, Facebook gusto, Live. Facebook Live. Wait lang. Hindi pa tapos yung aking Facebook Alam mo, Live. comment ko dyan. Have a life. Not just on Facebook. Not just, ewan ko ba? Puro social media. Gito, Facebook what's Live. going on? Bakit ka ba Facebook wala ng Facebook Live, Gids? Diyan ka ba nabubuhay? Wala ka bang tunay na buhay? Wala ka man tunay ng trabaho, wala ano. Bakit? Alam niyo man, sabi nila, Timothy 6:4-5. Kala ko They are conceited and understand nothing. They have an unhealthy interest in controversies and Wow. quarrels about words that result in envy, strife, malicious talk, evil First words. time this guy. So what was that about? again. What was that about? The question was, bakit ka Facebook Live ng Facebook Live? Oh, it bothers us, Guido. What can you say about that? Na kami naiistorbo at naaantala ang trabaho namin dahil sa kaka-Facebook Live mo. Dapat, pag may session tayo dito, nandito ka rin, may session ka rin. Oo. Meron akong mga supporters na gustong ako'y makausap. Kaya nyo na kasi kung dyan yung saya niya. Di masaya na rin kayo dapat para sa kanila. Dapat. Alright, happiness, peace, love, and happiness. Suportado taka. Kasi Kuya Guido. yung linya niya kasi dapat sabihin niya, bakit kayo nagagalit? Oo, nagbe-Facebook din naman kayo. Oo, Galit ba kayo? Hindi kami. Teka, hindi ko mag-gets eh. Kung ako si Guido, pakialam nyo. Tama, pakialam nyo. Ba't lagi nila ako? Galit ba kayo? Galit ba kayo? Teka, galit ka ba? Galit ka ba? Dito! Galit ka ba? Galit ka ba? Galit Ang ka ba? violente mo! Galit ka. Ang violente mo naman. I mean, we only rehearsed the lines 99 times, diba? And he still missed it. Again. He still missed the But of line. course, the magic of Guido David is always because he is Guido He David. is never changed, Guido, never changed. And we love Guido David. Yes, we do. Guido support. Yeah. Guido support. May R yun ha? May R yun. May R. Ikaw ba gusto mo magbago si Alan, Herman? Sa bagay. Wala nang ipagbabago pa. Wala. Pumayat Wala na si brother. Nakita niyo naman ngayon, ha? Sobrang fit. Suave. Wow. Suave. Ronald Llamas saved my life. Totoo yan. Dahil sa lechon ni Llamas. Fit as a flip. Nagkaroon ako ng second lease on life. Okay. Ito po ang 4 Alas. Kayo nanonood ng 4 Alas. Tuwing Sabado, 1:30 to 3 p.m. Siyempre, meron kami special guest today. Yo. Meron. Ako po si Michael Fahatin, ang inyong Ace of Hearts. Yeah. Alan Herman po, Ace of Diamonds. Binabati ko po lahat ng mga Alaskador at Alaskadora and special greeting sa isang super fan ng 4 Alas, si Mayor Belen Fernandez ng Dagupan. Gold standard ng mayor sa Pilipinas. Talaga One of talaga. the absolute best mayors Ilan ba we ang have had. standard sa mga mayor? Ba't lahat ata? Konti lang. It's only a handful. Gold And standard. definitely Mayor Belen Fernandez is among
among the top. And you are Alan Herman. I am Alan Herman, the Ace of Diamonds. Yeah. Pag PR ka na yan, yung gold standard mo, 2-5 Buti nga, sigo eh. Ronald Llamas po, Ace of Spades. Yun. Bala ko sana magbago na. At, Yeah. dami ko kasi pinapala eh. Oo. Never change. Pero binabati ko yung mga alaskador at alaskadora Yan. sa Negros, Uy, Ilonggo at Ilongga. Yan. Magaganda at mga gwapo. Hindi katulad ni Rowena. Yo. Ay, uy. Si Rowena na. Nadulas. Tago na lang natin sa pangalang Andre, Tess at Dinah. Yeah. Tagal-tago And, of course, the star of the show, Ace of Club, Yeah. Doc Gida David. So, binabati ko lang. Pasensya na sa live natin kanina. Very, Naka-live very, pa ba kayo? hindi na. Ipagpatuloy natin. Nawala na. Pero binabati ko lang, of course, yung madalas nating live viewer, si Paul Lim. Madalas nagsasend ng stars. Lagi ko hindi na, stars na naman. nababasa yung, yung pangalan niya. Pero thank you. And also, Bernard and Rhea from Qatar. Qatar chapter daw sila ng, ng Cuatro Alas. Sally and Joey, Marikina chapter. And also si from ARTA, si Yusek Dr. Leah Grace Salcedo, Deputy Director General ng ARTA. She's follows Cuatro Alas daw every Saturday talaga naman. So kung may gusto tayong pa-ARTA, ayun. Pa-ARTA. Napaka-arta mo naman. Pa-ARTA. Baka magka-ARTA attack. Gusto nyo, tuloy-tuloy na lang yung bati ni Gito. Dahil wala naman tayong kwenta pa. Wala naman tayong kwenta pag-uusapan. Minuto na yung kailangan. Kami dito na-arthra na kami, na-arthritis na kami. Kakakanda sa'yo. ARTA attack. Iba naman yung German cat. Wala pa kwenta-kwenta. Iba naman yung wala yan. Iagis na yun sa Wala ka na babatiin. Wala na sec, naiyan. Ikaw ang ano ka pala, yung sister ko pala. Happy birthday to my sister. And also happy birthday din to my friend Abdul Abiad. Mga birthday greet. Okay. Lumalabas. Tuloy mo na. Na-stress ba kayo guys nung mga itong nakaraang linggo, 'di ba? Na ang dami na namang pagbabago, may naupo, may natanggal, may tumayo, may ngumiti, may umiyak, may nagtaray, ang dami. Pero bago 'yan, nagkaroon ng blue ribbon. Alam niyo yung isang blue ribbon Yung sa events place. sa event place. Sa event place. no? Hindi atinista yan. Hindi, mamaya natin develop Easy lang. ang blue eagles natin eh. Easy. Pahirapan yung ating PR dyan. Pero sa Blue Ribbon, di ba? Uy. Nagkaroon ng ano ba ang tawag nila sa kanila? Nagkaroon ng remote blue ribbon, Yan. some sort of a gathering, party. Labas ng Senado. Yes. Senado. Inabandon Yun. yung mga nag-inspire sa kanila ng mga senador, di ba? Ako naman, kahit mali yan, papangatawan ko na. Kung ako yung nagtulak, di ba? Kung ako yung nagtulak, talagang... Nagtampo nga si Mike Defensor. Uy, Sabi niya, kayo nagpatawag, bigla niyo akong iniwan sa ere. Iniwan sa ere. Diba? Yung tropa pips mo. Oo. Ugok ba siya? Ba't siya magtatampo? Ba't siya magtatampo? Ano siya, bagito? Alam namang hindi siya sanay ng mga ina-abandon din niya. Oo. Kasi walang Yung dumating mga, na senador. yung mga empleyado ba sa Chicago? KTV? Di ba niya inabandon? Sorry, Tito Ronald. What's Chicago? What's Chicago? What's a KTV? What's a KTV? What's KTV? Akala ko tambay ka rin doon. Ay! Kasi naman, wala nung Alan Herman din. May Michael Fa. Hindi ko manoy. Kinaro na yan. May klinaro na, hindi. The fake Michael Ibang Michael, fake Michael Fa. Pero si Nagpanik ka ba? Lumabas yung pangalan ni Michael Pat? Seriously, paano ko ito papatayin? Raulo kayo. Grabe, ilang linggo na yung balita na yun. Bakit ako hindi nagpanik? Kasi alam mo naman kung meron ako ng sec, iimbitahin kita eh. Wala. Pero anyway, si Mike Defensor lang ang nagsalita. Okay. Walang senador dun sa ika nga Blue Ribbon. Correct. Diba? Kasi may iba na hindi dumating, hindi pinapasok. Hindi pinapasok. Oo. Magsimula na ka tayo ng jokes, ikaw mga una. Sek, ikaw daw muna. Ang jokes.
Joke. Paano yung Blue Ribbon naging isang malaking joke? Ang problema, parang hindi natawa si Aimee. Saka si Chabit. Kaya hindi sila pinapasok eh. Correct. Bakit hindi pinapasok si Aimee sa events place ng Maleta Boys? Bakit? 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 May bitbit siyang patalim. Tumatawa. Ako tumatawa pero hindi. Ano, sabi nga ni Melvin Matibag, di ba? Pag yumuko daw, patay. Naalala niyo? Tama. Salbahin dito si Melvin. Ako naman, si Chabit, bakit hindi rin pinapasok si Chabit Singson? Bakit? Hindi pinapasok? Hindi. Bakit? Kasi Chabit-Chabit na yung mga kwento niya. Parang Tito Joke. Parang Doki-Dok joke. Pero Sorry na naman. Ay, nakita ko yun. Si Senator Robin. Robin Hood, nag-okay lang. Pero hindi rin pinapasok. Bakit? Kasi nakabarong siya. Bakit? Mali pagkakaintindi na sa nabasa niya sa entrance. Ano nabasa niya? No entry, no shorts, no sando sa events place. Lagi ko nakikita pag sa mga KTV, nakagaling, no? No sando, no shorts. No entry. No entry. Yeah. Pero magaling makipagtulakan yun, ha? Malaki yung katawan sa kanya ni John. Nang ganun lang. Nako. Correct. Force of numbers eh. Pero tataka ako, pati si Senator Marcoleta, hindi rin pinapasok. Di ba ano siya? Lihiti mo yun. Di ba? Oo nga, lehitimo Pumunta ba sa... siya? Ay, pumunta ba? Baka tinago mo sek. Ay, bakit kasi hindi siya pinapasok? Kasi daw, delikado, mahangin daw sa EDSA. Pinagpaliwanag ko pa eh. Pakiulit. Bakit siya hindi pinapasok? Delikado. Ba't siya hindi Kasi pinapasok? Hindi ko na-gets eh. Slow ako eh. Nahangin na, sek. Nahangin na. Si Alan Peter. Si former SP turned PS. Kuya Alan Peter Cayetano. Bakit hindi nagpakita ng suporta? Bakit? Siyempre, kasi sabi niya, kahit hindi na siya tawaging SP, kahit hindi na siya tawaging senador, Kuya Alan na lang daw siya. Kuya Alan, no? Anong connect nun? Wala. Si Alan Peter Cayetano pinag-uusapan natin eh. Wala talagang connect yun. Ikaw na rin, Kuya Alan. Kuya Alan. Yun lang. Talagang pasaya na ng pasaya. Ay, pwede bang mag-yes na tayo. Naalala niyo ba? Wala bang live sa Kangkungan? Parang may pinupulot doon. Kailangan ganun. Ito na, pagbibigyan kita. Naalala niyo na 80s yung show ng Batibot? Yung parang sa Of course. Ayun, parang Sesame Street na. Batibot. Yung panahon natin. Hindi kong Mga matching. 80s. Pong Hindi ko panahon yun. Ano yan? Hindi na naman daw niya panahon yun. Anong panahon Hindi, mo? nasa States yata Anong panahon mo, siya nun TGIF? Were you in the States? The Electric Company. Wow! Morgan Freeman. Batibot Black na raw ang tawag sa Cayetano Black. Batibot Black. Bakit? Kilala Bakit? natin ang mga cast of characters ng Batibot. Okay? Okay. Sige, ikaw na. Sino si Pong Pagong? Pong Pagong! Sino si... Ay! Di ba yun yung ano? Ako si Pong Pagong! Ako si Pong Pagong! Ano ba mabagal yun? Di ba yun yung tawag nila kay APC? Parang ganun. Nga pala, yun ang Correct, sinasabi nila. correct. Bakit? Bakit siya si Pong Pagong, si APC? Bukod sa tukso na sa kanya dati ito, ay dahil sa siya si Alan Peter Kangkong Cayetano. Hirap. Nahahawa na ako kay dito sa delivery. Dahil, Siya si Alan Peter Kangkong Cayetano. dahil, Sa kangkungan siya pinupulot. ay, nailabas mo rin, Seka. Nailabas mo. Change the scriptwriter, please. Sino si Kikong Matsing? Oy, ako si Kiko Maching. Ako si Kiko Maching. Ang tawag kay Marcoleta. Di ba yun yung tawag dati kay Marcoleta? Correct. Kikong Matsing? Kiko Maching. Yan. Bakit? Siya na mismo nagsabi na ang Matsing nagtatali-talinuhan ay nauutakan baril. Yeah. May shot yun eh. Sige nga, panoorin natin. Yun, no? Na nagtatali-talinuhan ng matsing, nauutakan pa rin. Sino na? Sino naman? Sa Batibot, si Manang Aimee. Yan. Sino? Sige, ha? Sino? Ha? Sino? Hindi ba obvious?
Sino? Si Manang Bola. Di ba? Si Manang Bola. Naalala niyo yan? Alas na bilog. Huwag tutulog-tulog. Sabihin sa akin ang sagot, Baba, baby, bobo. Alam mo ah. Acting yun. Buti sa kanya napunta yun. Sa delivery nga yan, sinasabi Wala sa'yo. na ng kanya. Gen Z. Di na. Sesame Street nga Wala sila. na makarelate. Kasi Senator Spiat Lawrence, sino sila sa Batibot? Akala ko hindi mo alam ang batibot. Sige, sino? Yung magkapatid na palaging kinakumusta sa atin at nagdadamayan sa kalungkutan. Ayaw, naalala ko. Oo, si Gingging at si Ningning. Oo. Si Kingging, si Ningning. Yun yan eh. Naalala niyo ba yung batibot? Ako ang kapitbahay. Kapitbahay niyo. Yun, yes. Ang nakandang tumulong sa inyo. Yes. Oop, yun eh. Yun. Okay. That's a good one. Okay. Okay. At Ayaw ka na. 5,400 viewers, baka sumuko na. Ano sabi nila? 5,400 Marcolect. viewers. Ang sabi, Marcolect. Mag-ano ka naman? Mag-ano ka? Mag-filter ka? Oh. Come on, Prof. Sabi. Read some comments. Some good ones. Pinifilter ko eh. Wala akong natuloy mabasa. This guy, man. Sa aming magbabalik, pag-uusapan namin, syempre, Ating ang bago at ang, ang pinakakaabangan nyo. Dahil ang balita ko sa mga surveys, halos lahat na ng mga Pilipino ay inaabangan ang panibagong Senate. Next, hindi na yung drama, ha? Yes. Ito yung impeachment. Impeachment, yes. Diba? More than 90% daw. Ang, Sa pagbabalik namin, syempre, mapapanood nyo at makakasama natin ang spokesperson. Spokesperson. Official Na pag-uusapan spokesperson. natin, Spokesperson. Yan, institusyon dito. Oo, busy-busy siya sa kwento doon sa anak ko eh. Yan ay sa pagbabalik ng 4 Alas! Hindi na tayo nag-vlog. Walang kakala, magkakaiba ng personalidad. Iba-iba pero isa puso. Hindi atras, talakay inisyong nagliliyab. Ano? Nagbabalik ang 4 Alas. Siyempre, mapapanood ang 4 Alas sa Beam Channel 31 at Channel 26 para sa Baguio at Iloilo. Legazpi 23, Batangas 36, Cagayan de Oro 43 at General Santos 51. Yan. Oy, live din kami sa Signal 31 nationwide, pati na rin sa PRTV YouTube channel. Mapapakinggan din sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at iba't ibang FMR stations, kaya mag-subscribe na kayo. Yan. Parang inulit ko yung sasabihin mo. Mapapakinggan din sa DZMM Radio Patrol sa East Okay na. Creta at iba't ibang FMR stations. Copy-paste. Ito naman tignan mo, sabi. Dito. At ang Prime Media Channel 31, Copy-paste. Beam Channel 31, Metro Manila, Naga, Cebu, Davao, Zamboanga, Channel 26, Baguio, Iloilo, Legazpi 33, Batangas 36, Cagayan de Oro 43, General Santos 51, Signal Channel 31, PRTV Prime Media, Instagram.com, PRTV Prime Media, Facebook.com, PRTV Prime Network, TikTok.com, PRTV Prime Media. Diretso magsalita. Oy, parang Hindi humingi. Akala ko AI. Ikaw na, Sek. Magandang hapon din sa ating mga listeners sa DCMM, Radyo Patrol sa East 30. Sa mga hindi pa nakakasubscribe sa Ano? PRTV. Ano? Ano pang hinihintay nyo? Mag-subscribe na kayo sa ibang channel. Yeah! Joke. Dati lang. At syempre, bumabati kami ng isang magandang Happy Father's Day! sa buong mundo. Sa lahat ng mga tatay. Kaya pala may ganun pinapakita yung mga tatay. LGBTQI Pero na father, mga
single mom na Yan. para na rin father, mother. Yun. Talo pa yung mga father nito mga single mom. Yes, indeed. Yes, indeed. Yung mga- At syempre sa butihing ama, yan, ng Kongreso agad. Pinatanda eh. Ang ating special guest, syempre, Special guest. Honorable Zia Alonto Adjong. Yun. Thank you. Teka. May joke din ako. Ay, may joke. Kanina nakikinig ako sa mga Sige nga. So anong tawag ni Yorme kay Baligod? Ay, Yorme. Yorme. Ano? Doggy lab. Doggy lab. Ano? Bakit? Siyempre, bumabaliktad pag nahalatang nagkakamali. Galing na. Pwede. 5 alas na. Oh, pwede mo bang pagtayin yun sa kaliwa ko? Sa delivery yan eh. Lumalaban pa kay Sex sa kapugihan. Good, that was good. Sige, tuloy nga natin. Sige. Sino ang secret idol daw ni Alan Peter? Ang secret idol daw ni Alan Peter ay si Cheese. Oy! Di ba? Ayon kay Lacson. Bakit? Ba't niya idol? Secret Alam ko idol. yung tunay niyang idol eh. Ayok na kayo. Joke muna tayo. Bakit? Kasi si Alan talaga, kasi may posibilidad na mag-quick melt breakdown. Quick meltdown. Ay! Cheese. Cheese, quick. Si Senator Pia daw, mabilis magbago yung mood. Depende sa oras. Bakit? Numero ang pinag-uusapan. Hindi, sa oras. Pag alas 11, gusto niya kinukumusta siya. Pag alas 12, gusto niya mag-absent. Tapos pag alas 13, mataray na siya. Alas 13. Alas 13, bago yun. Everything. Common sense, di ba? What's in the rules? What's in the Constitution? When you have 13, yun lang. So, kung hindi sumunod sa rules, doon lang naman kami may problema. Yun na. Taray era continuous. Eh si Sen Loren daw ayaw na maging SP. Ayaw na. Di ba 2 beses na Oo siya nga pala, dapat maging muntikan SP. eh. Muntikan Pero na, di natuloy. Iba na raw ang gusto First niya. woman dapat. Oo, pero ayaw na raw niya Ano na lang gusto niya? maging pro-temperature dahil Ay! mahal niya ang kalikasan. Senate pro temperature. Kanina iba yung joke, parang nabago yun. Pilit na pilit ah. Pero si Joel at Marcoleta, may kinatakakutan sa Biblia at sa politika. Meron? Ano? Ha? Ano? Eh, siyempre, ang second coming, ang final judgment. Wow! Bakit? Oo. Takot sila sa pagbalik sa kanila ni Jesus. Crispin Remulla. Iba pala yung babalik. The second coming of Jesus. Yun. Pero anyway, mga alas, we're very fortunate today. Of course. Dahil kasama natin ang Honored. dynamic legislator from Mindanao at ang spokesperson ng House Prosecution for the trial. Explain lang namin mga alaskador at alaskadora. Siyempre, once you are part of the prosecution team, hindi ka na pwede magsalita in public. So, they cannot give any details, they cannot give any official statements, bawal yon. So, ang House nag-assign ng official spokespersons at isa si Kong Zia. Na pwede magsalita. Pwede magsalita sa media. Yes. Eh, kagalang-galang yan. Ba't nandito sa 4? Naligaw yata, Sek. Minsan may mga side story din tayo. Baka masira yung pagiging kagalang-galang. Yun, ang katotohanan Hanay yan. dito eh. Nakita lang namin si Kong Zia, naglalakad, kumaway lang sa amin, pinilit na namin. Pinilit na, nagbibigyan lang, kumakain lang ng fish. Pakalas-kalat ako din dadaan. Correct. Isang seriosong tanong. Merong pre-trial eh. Di ba yung, ano ba yung pre-trial at nagsama-sama, nagkita-kita, pero hindi na lang ang media. Di ba sa loob ng pre-trial? Anong nangyari ba? Biglang konting kwento nga dyan. Eh, sabi nga ng mga DDS, pinakain daw kayo ng kabuk eh. Totoo yun. Kaya asar na asar si Kong Terry eh. Sa pre-trial kasi 'di ba mag-uusap Yan. ang magkabilang panig. So ilalatag nila yung sinasabi nilang stipulation of facts. Actually ito yung mga factual allegation. Halimbawa,
si Michael Fahatin, may 3 asawa. Yan. Halimbawa. Halimbawa na. Talaga, totoo yan. Totoo yan, Kong. Alam mo, napakaganda. Hindi pala 3, 5 asawa. Halimbawa lang. Eh, sasabihin ng depensa ni Michael Fahatin, ay hindi. Hindi na, isa lang naman ang asawa niya at mahal na mahal niyang asawa. So, ibig sabihin, hindi in-accept ng depensa. Yan. So, Pro ibig sabihin, webo, may pro webo. dadalhin sa korte. Okay. Siyempre, ang That is a prosecution, brilliant analogy. provide ng kanilang testigo. So, ganun lang. Simplify mo lang. Kundi yan, sequence din ng Opo, presentation. sequence. So, pali ang nangyari po, kasi wala ho ako doon eh. Naka-closed door nga ito eh. Dahil para protektahan, halimbawa, yung safety ng mga testigo. Oo. So, naghahain ng proposed stipulation ang depensa. Right. Pero, actually, ang gagawin lang doon is either to accept, admit, or Yes. i-contest mo. Yun lang. Oo. So, siyempre, ang House prosecution, hindi talaga nila i-accept kung ano yung proposed stipulation ng depensa. Hinihingi ng depensa, pwersahin sa prosecution na i-accept nila ito. Hindi naman Hindi pwede. diba? Kaya nga, i-simplify mo lang yung usapan doon eh. Kaya nagkaroon ng medyo palitan. Tapos, ang sabi naman ng clerk of court, at saka sinasabi ng depensa, mag-aksyon. Halimbawa, bigyan ito ng resolution. Sabi nila sa clerk of court, attorney, Secretary General nila, si attorney, baka iba yung masabi ko. Sabi niya, clerk of, yun. Clerk of court lang ako, magre-record lang ako dito. Hindi naman ako yung korte, di ba? Hindi siya magre-resolve. Hindi siya magre-resolve. So, Has no power. para hindi masyado ma-delay yung usapan, sabi niya, di mag-close down na lang tayo at mag-submit na lang kayo ng proposed stipulation nyo, facts in writing. Para hindi ma-delay kasi parang nakikita natin, mayroon talagang delaying tactic eh. Yun eh. Wala talaga silang may offer na sagot eh. So, Yun technical na lang eh. Kasi hindi talaga mariresolve yan. Dahil may tunggalian talaga from the very start. Gusto nga nila, wag matuloy eh. Yun. Diba? Pwedeng maging less, pwedeng maging profound. Slight lang, brother. Slight. Kasi nga sabi Ikaw nila, yung Arneo rito. Arnie and sabi nga nila, di ba, technicalities are the refuge of the guilty. Uy. Di ba? Pag wala ka nang mabigay, you will rely on these technicalities. Di ba? Questionin mo yung mga paperwork, yung mga red tape, yung mga the nuts and bolts of it. Kasi nga, wala kang may sagot na hindi mo maharap yung mga charges that are being levied against you. Yun lang. Teka. Sisiguraduhin natin. Hindi ba yung advice ng mga PR? Wala. Hindi naman tayo abogado. Hindi, yun na nga. Kasi ito, ang dami nakikinig dito, nakaganon lahat sila, nakatingin eh. Nagkaroon na ba talaga ng paglalahad ng parang rebuttal o yung mga inaakusa kay VP, nagbigay ba yung depensa ng kanilang pang-rebat? Ibig sabihin na hindi totoo, hindi totoo. Statement sila. Ang rebuttal nila is general denial eh. Hindi totoo yan. Pero Blanket. pag blanco, hindi naman po pwede yun sa korte, di ba? Kung sasabihin mo, okay, may aligasyon, tapos dinideny mo, of course, kailangan mong ipatunayan. May ebidensya. Na mali, may ebidensya na mali yung sinasabi nila. Meron ba ganun? Sa general denial nga lang eh. Bumabalik sila doon sa procedural questions nila, objection nila. Kaya sabi yung confirmation hearing daw, mini trial. Correct. Kung sasabihin mong mini trial, bakit nirerespeto mo yung Senado ngayon as the right forum? Kasi hindi mo pwedeng, balangkasin yun selectively. Pick and choose. We will recognize the Senate as the right, proper forum to answer. Correct. And then while questioning the House, yung kanilang kapangyarihan to initiate Correct. the complaint. Cherry picking yun. Hindi pwede yun. So You cannot kailangan, cherry pick. hindi mo po pwedeng balangkisin yun at kumbaga magkadugtong yun eh. Akala ko ba? Kumbaga hindi mo po pwedeng sabihin na Alan lang. Correct. Without German. Yeah. Kasi ang daming Alan eh. Pag sinabi mong Alan German, isa lang yun. Diba? Mahirap na. Single Di ba ang pangako nila, pag dumating na sa Senado, bloodbath. Kaya Yun nga ang eh, sinabi. mukhang wala rin eh. Kasi in-expect nga, hindi lang talaga tayo, di ba? Hindi sa House
prosecuted. Correct. Oo. Matagal na nila sinasabi to, more than a year na nga ito pinag-uusapan itong impeachment eh. Kaya nga gumugwa po si Sec. Kasi parating naririnig ko yung mga komentary niya. Wala pa 5 a.m. hanggang 11 p.m. For more than a year, pinag-uusapan natin ito. Hindi man lang kayong ready. Magbigay ng kanyong... So yun ang perception, hindi ready pa rin. Nakatatakutin nila ng bloodbath ang isang adyong. Hindi ba sila? Baka makauwi sila sa blood bank. Alam ko nila kung tikasan yan. Delikado yung sinasabi ni Sec. Ronald, mapahamak pa tayo. Narinig ko nga dun sa isa sa mga 1,724 interviews ni Sec. Ronald Llamas. Bilang mo Oo nga eh. Kung napakahaba ng oras at wala kang maihandang depensa, baka wala talagang depensa. Di ba? Maybe there's really nothing to substantiate. Halimbawa, Michael Vatin. Ito na naman. May-ari ka ng KTV. Di ba? Ikaw ang may-ari ng KTV? Hindi ako. Anong prueba? Hindi ko pangalan yun. Wala kasing sagot eh. So general denial lang talaga. Anong dahil ang middle initial nun ay? M. Ako ay, ano ba ako? D. Yun. Buti alam mo yung middle initial, no? Pero, So, dapat Ganun na may specific. Merong specific na sagot. Hindi lang yung general denial na sasabihin mo, hindi ko ginawa yan. Michael Vatin, 5 ang asawa mo? Ano? 5 ang asawa mo? Hindi! Bakit? Anong prueba? Wala! Buisit ka! Huwag ka magulat, Sabi nga ni Robin Hood Padilla, sa technicality. maabot sa amin ang impeachment, i-reject namin yan. Yan. Nakalimutan niya. Ano yung role ng Senado? Correct. Walang kapangyarihan para i-reject. You are to hear. That is a constitutionally mandated role. Parang Head pa ganun. naman yan ang Committee on Constitutional Amendments. Hindi na kayo sec. Kasi nagpalit na sila. Nung sinabi niya yun. Time na yun. Pero ganun na Sec. Ronald yung kanilang naratibo eh. Diba? Parang correct. makikita mo talaga eh, na kung hindi lusod, halimbawa, praying pa i-dismiss outright. Tama nga, wala namang kapangyarihan ng Senado doon. Tapos, kung ano-ano na lang yung ginagawa sa ngayon para ma-delay. Kasi nakikita natin sa survey nga eh, skeptical na yung mga tao. Diba? Sa survey, sabi nila, hindi, kunti lang yung percentage na ang Senado mag-re-rely sa ebidensya. Kasi habang tumatagal habang tumatagal talaga itong usapin ng impeachment trial, kumaga nawawalan ng, hindi naman interest, pero yung atensyon. Correct. Nagkakapatig. So, ang biktima dito, number 1, katotohanan. Biktima dito, number 1, pananagutan sa konstitusyon. Accountability. At ultimately, ang biktima dito, ang taong bayan, dahil pera naman nila talaga yung nagamit dyan eh, di ba? So, gusto natin na sagot, saan ba talaga nilagay? Yun lang. May confidential fund, madali lang naman yun. Confidential fund, saan nilagay? O kung may ebidensya kayo, pakita nyo na si Mary Grace Prieto sa itutong tao, di ba? Totoo ba yun, Kong, na nasa witness si Mary Grace? Hindi ka actually, strategy na yun, di ba? Kaya nga may pre-trial. Kasi, siyempre, yung bawat panig, maski trial yan, may sari-sarili din silang strategy. Pero ang hirap sagutin nun, ha? Ano? Yung salin mo, 80 million. Tapos yung laman ng bangko mo ay 7 billion. Kahit pass-through At lang hindi daw, hindi pa dyan kasama yung ibang properties. Correct. Hindi pa dyan kasama yung ibang bank accounts. Diba? Ang hirap sagutin nun. Sa akin, Sec, may mas mahirap pang sagutin dyan. Paano mo i-verbal judo or i-contextualize yung huling-huli ka sa TV na minumura mo at outright tinethreaten mo ang buhay ng Pangulo, ng pamilya niya, ng then Speaker of the House. I don't know what verbal judo you can Nulit use. mo pa na it's not a joke, This is not a joke. No This is joke. not a joke. So, Kasi yun ang- kasama nga naman yun sa Articles of impeachment. Yeah. Pero ikaw, Ano? sa lahat ng articles of impeachment, ano yung sinasabing pinakamalakas, sigurado at no contention na? Lahat naman malalakas, pero yung pinakamadali. Pinakamadali. maintindihan. Yeah. Kumbaga, hindi muna kailangan ng mga technical, testimonial evidence, or mga material evidence. Pinakamadali doon, yung klarong-klarong nagsasalita siya. Tinuturo pa nga niya yung video niya. So, hashtag tama si Alan. Hindi lang yung salita eh. Talagang it is also reinforced by an action eh, yung turo eh. Makikita mo talaga yung galit niya doon. Seriousness. Yung threat niya, no joke, ganito. And then a behavior, perhaps. Hinge and hinge. So, yun ang validated, di ba? yun ang pinakasabi nga ni Boss Alan, yun ang pinakamadaling i-explain sa taong bayan. Pero lahat naman yun malalakas eh. Kasi lahat kami prepared ang ebidensya ng House Proceedings. Pero tama ba ang pagkaintindi ng ating taong bayan, isa lang sa lahat ng mga articles of impeachment ang mapatunayan mo,
ibig sabihin, yun na yun. O kailangan lahat patunayan mo. Hindi. Isa lang doon sa article na yun na mapatunayan na talagang guilty siya. Guilty siya. Betraying the public trust. Yung kung ano-ano yung kasi apat yan apat na article punto, yun. That's already enough na, agad. to remove her. So, hindi But then kailangan again, i-abang. is sui generis. it's about numbers. Yes, sui It's generis. about, kanyan separate republic siyang mga senador. Yes. At hindi naman yun talaga mga hukom in the strictest sense of the word. no? Yes. Mga politiko yan So sa dulo, ang magiging batayan nila ay yung kanilang political leanings. calculation. Correct. Exactly. What's in it for them? Sui generis. Maraming maraming moving parts. Correct. Isa dyan yung evidence, isa dyan yung trial, pero hindi naman tayo nakatira sa kuweba. Yun. Kaya natin na may mga ibang pressures. Iba pang component yan. Tama yung sinabi mo, Sek, di ba ang pinakamayaman kamong senador, si Alan Peter? May post kang ganun Oo nga. Di ba? Bakit? Bakit? Kalimutan ko. Parang lumalabas dito na hindi siya nagpo-post. Hindi yata. Iba yan. Sabi mo kasi may sarili siyang mundo, di ba? Oo. The world is not enough. Sa dami ng pinapost. Kalimutan ko na Nung isang araw, sabi ko kay Sek, nung kailan mo tayo magkasama, nag-lunch kami. Sabi ko, Sek, yung kinanta mo yung She, nag-viral ulit Ha? Tagal na nun Sabi ko, kakapost mo lang kahapon pinost ko ba? Nakanta ka siya Hindi niya alam. So, you know the thing. Pero kinanta ko talaga. Just riffing off what Sek said. Alam mo, ang maganda naman, kahit basahin mo sa social media, parang lumalabas, and Kongzi, I don't know if you'll agree with me, pero parang lumalabas na may awareness ang Pilipino na ultimately this will be a political vote, it will not be entirely a legal one, it will not be entirely a political vote. Pero parang lumalabas sa SOCMED ngayon, gusto lang ng Pilipino matapos na. Let's just have that trial. Get it over with! Get it over with. Tapusin. Whether the end is conviction, whether the end is acquittal, we don't know. But for crying out loud, nag-English na, di ba? Let's have the trial. Tapusin yung drama. Pero marami rin kasi, ang gusto nila, telenovela. Ang impeachment Isusundan kasi, ang impeachment kasi, yung napanood ko, inabutan ko na dalawang impeachment. Ni Erap tsaka ni Corona. Bawat kanto boy. Yes. May nag-usapan. Ay, attorney. Ay, abogado. courtroom drama yan. May Di ba, kanya-kanyang opinyon. Kaya, napaka-performative ng impeachment. Yan. Para sa mga Pilipino. Diba? Yun ang gusto nilang panoorin. That's why they wanted to start. Yes. Oo. Forthwith. Forthwith. They wanted to start. I think the Filipinos just, ang sensibility ngayon ng Pinoy is, please lang umpisahan na yan. Tama na itong mga technicality. Tama na itong mga delaying tactics. Let's just have the trial and finish it and put closure on this thing once and for all. Kung performative ang sinasabi ni Sek at yun nakikinig lahat ng mga Pilipino manonood dito sa impeachment trial na ito, ikaw, do you expect na dadalo kaya si VP? May posibilidad? Yun. Yung personal, Personal. yung kaharap. Kasi ang ating conclusion is base din kung ano nakikita natin. Diba? So, based doon sa nakita natin from the very start, wala talaga Wala talaga siyang wala tayong nakita na dumalo siya doon sa confirmation, no? Even dito sa pre-trial conference, nag-sign na lang siya ng SPA para hindi na lang siya din pumunta doon. Correct. So, pero ang sinabi naman ng kanyang spokesperson, hindi ako nagkakamali, di ba? Pupunta daw siya, pero kailan siya pupunta? We'll see. So, Yun. that is something to look forward to, di ba? Kasi ang taong bayan, sabi nga ni Boss Alan, talagang ang taong ngayon, ang Pilipino kasi ayaw niya ng hanging Yung dangling na isip. Correct. Diba? Yung, alam mo yung parang alam mo yung pag may iniisip ka tapos bitin ka, ayun yung tao. Diba? Gusto niya yung satisfactorily done. Make closure. There's closure, one way or the talagang other. hindi yung gino-ghost ka. Alam na. Pwede. So, sana mag-appear siya para hindi ghosting ang Alam ni Kong Zia. Marami talaga mag-umpisa na yan. At saka, ako feeling ko, sa akin lang, palagay, pag nag-umpisa na talagang trial, talagang tataas yung interest. Tao Yes. dyan. Kasi alaman na. At saka ang Senado, sabi nga ni Sec Alan, I agree with him. Ronald, sorry. Nagkapalit ka, boss. Parang babae yan. Lugi
Lugi ako. Sabi nga ni Sec Ronald, nasa numbers game, tama po yun. Kasi sui generis nga ito eh. It's a combination of legal and political. Pero ang Senado, sa palagay ko, alam nila eh. Na ang taong bayan, based on the ERAP impeachment, Corona impeachment, Yes. ang nakasalalay din ng reputasyon ng Senado. Yun. Alam nila yun eh. Alam nila yun eh. So, sa pagkakapalagay ko although meron talaga siyang mga partisan dynamics, political affiliation, whatever. Of course, mayroon talagang partial dyan, yung partial in terms of their political connection. Pero at the end of the day, kung ang taong bayan makikita nilang ebidensya, alam natin mga senador that they don't have the luxury to risk the reputation and Yun, integrity correct. of the So institution. tingin nyo, Hindi, pero kung ako si Sarah, hindi talaga ako dadalo. Bakit naman, Sek? Paano ko sasagutin? ano ba kayo? Diba? Paano ko sasagutin nyo? Paano mo sasagutin yung AMLAC? Paano mo sasagutin yung mga resibo ng bank account? CSA. Oh, paano mo sasagutin yung mga resibo nung nagbigay sa iyo ng pera? Diba? Paano mo sasagutin yung ikaw mismo, unhinged, na nagsabi na ipapapatay mo yung presidente, yung asawa niya, at pinsan niya? Diba? Paano mo sasagutin yun? Kahit sinong abogado, iharap mo niya. Diba? So kung tingin nyo, kaya yung 16 numbers? Sa ngayon, Sa tingin nyo lang. Yung 16. So sa akin palagay, yun talaga yung ini-aim natin na makuha. Sabi nga ni, Boss Alan sabi nga ni Boss Alan, we are working very hard. The House Prosecution Team is working very hard to prove to the Filipino people. Now, ano yung ginagawa natin dito ay para sa kanila. Because ultimately, this will decide on the future election. Correct. Sino dapat yung maboto dyan? Na kumbaga, deserving to be called our president, vice president, na itong constitution natin is hindi lang nakasulat sa isang dokumento, na hindi siya fixed. This is an alive constitution. So we're working on the 16. Problema kong, ang dami kasing senador, wala namang pakialam sa Filipino people. No? Kaya nga dapat sa 2028, Ayaw mo na sagot. alusin na yung mga yan eh, di ba? Ayaw ko sagutin yun, baka mahama ka pa. Ano bang pakiramdam nyo, Kong, na for the first time, Yan. ay doble ang approval rating ng Kongreso sa Senado. Ano bang feeling nyo dyan? very good. Nakakataba ng puso, of course, di ba? Kasi at least nababalidate yung ating trabaho. Pero this has something to do also with the new technology that we have. Kasi yung technology natin ngayon, makikita mo real time. Dati kasi mga mainstream news na. So nakikita, may nagbi-video. So at least nakikita yung actual na everyday work ng ating House of Representative na actually ang design ata ng mga ng mga cellphone ngayon is also for the people to engage in Yes, absolutely. So, nakakataba ng puso dahil at least ngayon, na hindi tulad ng mga panahon, sige na nga, panahon natin ng 90s. Sinabi mong congressman, always kalaban sa mga, di ba? Mga kalaban sa mga pelikula. Correct. Pero Batibot nga yung pero yung perception na gano'n, at least nalalaman ng tao na yung mga kongresista natin, mga miyembro ng House, ay nagtatrabaho. It's a working Congress. Working Congress at tinatayuan, pinapanindigan yung kanilang duty sa Constitution in terms of the impeachment issue. In fact, madalas kaming tawaging kontra-alas sa comments, no? Dahil Yung mga loser, mga sinasabi bashers na yan. parang all you guys ever do is kontra. Talaga? Oo, may ganun may ganun. Nagulat kami. But to Kong Zia's point, let's also give credit where credit is due. So Congress is clearly doing something right. I thought Chair Jinky, sa akin naman galing, wag na kay Kong Zia dahil syempre, ano yan, di ba, magkasama kayo sa House. But I think Chair Jinky, in the way she conducted the Justice Committee, I think that was as close to the gold standard as you can get. And I think it also gives a good model para sa Senado. Nakita nila parang nakakasawa na nga, ilang beses sinabi ni Chair Jinky, di ba? May we call on the Vice President, di ba? Kahit paulit-ulit na ilang beses yan tinawag. Clearly giving the Vice President every chance to appear. At yung mga ibang mga pasaway dyan, katulad ni Kong Terry, joke lang Kong Terry, she would actually
very kindly rebuff him, di ba? Stricto. Pag Hindi nag-ano na kasama siya, yan. No, hindi kasama Bibigyan, yan. the questioning na. Exactly. Mga by the book talaga. I think that Justice Probing Committee- questions, yung mga parating na sinasabi. I think that was a nice template na parang naging umangat ang expectation ng tao ng konti na sana sa Senado ganun din. Pero ako, babalik ako. Okay, impeachment na. Kasi, sabi ko nga, lahat, team sila nakaabang talaga. Yung 5 asawa ni Michael Bati, nakabang. Joke lang yun, ha? Tsaka halimbawa lang. Okay. Alam ko na alam kung ano yung joke at ano yung totoo. Ulit-ulitin, baka magkaroon pa ng bloodbath dito. Yung bloodbath sa impeachment trial. Ina-expect natin, siyempre, sige, sabi nga ni Sek, ba't naman pupunta si BP? Kung pumunta, do you get a sense na pagka siya ay pumunta, may pressure din dahil siyempre, it's a political exercise, itong mga senador, alam naman natin, may kaalyado, may gano'n, may takot at may ano sa kanya. Would it make a difference na yung behavior ng Vice President pag nandun siya, yung presensya niya, may intimidate itong mga prosecutor? Sa akin, dalawang bagay, no? It will energize further her okay. support base. Diba? Kasi pati yung mga supporters niya, Oo nga pala. saan ka? Basang ka, sagutin mo to. Diba? Kami nga lang yung nakikipagsuntukan dito sa online media. Inaatake na nga namin lahat-lahat. Ba't wala ka mo? That's a good point. Kung yung spokesman ng supporter mo, si Jim Paras, ba't mo naman sasamahan? So, number 2, mo naman sasamahan yung Martillo Gang. Tiligang talaga. And then, well, number 2, it will, para sa benefit niya na eh. Kasi Correct. kaya nga sabi nga ni Boss Alan, had she been present, In the maski first- isa lang doon sa confirmation hearing, at least nagpakita sa taong bayan na she's ready to face whatever allegations Exactly. against me. So number 2, it will even give an impression na sa mga neutral na okay, ano to, kumbaga seryoso talaga. Kasi harap siya. Hindi niya tinatalikuran o hindi niya ina-avoid yung kanyang obligasyon. So, yun ang Korte. advice mo rin sa kanya, ibig sabihin. Kaya nga sinasabi natin na it's for her to present her case kasi kailangan mo lang hindi sa korte kasi kailangan mo lang talagang hindi lang patunayan na wala kang kasalanan, but you also have to show cost to your supporters and at the same time to stand on your position na ito, physically, andito ako, yung may defense team, nandito para ipakita sa inyo na hindi ako takot pag wala akong kasalanan. At yung mga supporter niya, imbes na sila ang pag nagde-depend, sumama na siya, parang gano'n ang sinasabi mo. Kumbaga, performative. Di ba? Kasi bago tayo mag-break, ito Ang assumption dyan, nag-iisip siya. magka-throwback ako. Ito, naalala niyo ba to? Kasi, kaya gusto ko i-throwback to, kasi para magkaroon din ng mamamayan ng sense na kung ano ang gagawin niyang desisyon kung pupunta ba siya o hindi. Naalala ko, ikaw nag-defend ng OVP budget. Oo. Di ba? Kalimutan ko na nga yun. Matalas kasi memory ko talaga eh. Alam ng misis ko yun. Nakaupo kasi malapit kayo na simulan kaya nakalimutan ko. Nag-defend ka. Pero, di ba, parang nahirapan ka mag-defend kasi nga, unang-una, hindi ka binibigyan ng kung ano mang impormasyon ba o ano man. So, kung may experience ka na sa kanya, na dati, ikaw ang nagtatanggol nga sa budget niya eh. Ngayon, ikaw ang prosecutor eh. Hindi ako prosecutor. Baka matayo. Bahagi ka nun, ng grupo. Ano ang sense mo ngayon? Ano ang tingin mo kung yung nangyari dati, isinailalim siya sa harap ng hearing na yan, para defend yung budget, hindi siya ma-attend at ikaw ang anong sense mo sa magiging desisyon niya? Sense ko sa... Sense mo na? Ano yung Sa, Pupunta pa siya o hindi? Makikipag-cooperate ba kaya nga, hindi? babalik ako yung sinabi ko, yung experience ko talaga, at saka nakita natin, talagang ayaw talaga niya. Pero, Ganun talaga. ghosting no? Parang sa akin, na-feel ko anong ghosting. Pero nanonood ang misis ko, I'm just speaking about the experience. Kasi parang na-frustrate ka dati, naalala ko eh. Oo, mahirap i-depensa yung something na ayaw magpa-depensa. Di ba? Tawag dyan ng mga Arneo, syllogism yan eh. You start with the wrong premise. You end with the wrong conclusion. Kaya yung problema kay Michael Pahati. Sorry. Ang assumption niya, rational mag-isip. Si
Vice President. Pero nagbibigay pa rin tayo ng chance. Nagbibigay pa rin tayo ng chance. Kasi nga, yung atin, simula nung nagkaroon tayo ng confirmation hearings, talagang very conscious kami dun sa due process. So, because may due process principle, talagang binibigyan din natin siya ng benefit of the doubt. At maybe this time, kasi sinasabi nilang bloodbath, we're ready to face, answer this all allegation at the proper forum, baka naman din pumunta siya. Who knows? So, Yung 35,000 kasi na EJK, walang due process. Hidden job eh. Pero siyempre, Yeah, brother. sino ba ang pinakamatindi nating witness na ilalabas sa impeachment trial? Pero bago mo sagutin yan, babalik ang Parola! Ayan na, tinatawag na yung gap eh. Tawagan na yung gap. Bakit ka nandiyo sa bahay? May hanging question tayo kanina. Ang hanging question, gusto mo rin bang bumati? oo. Kanina, sa mga pinsan ko kasi avid fan nyo ito. Talagang pinapanood kayo eh. Kay Akil Tamano, saka kay Tinet Tamano, sa mga iba kong mga pinsan dyan sa Mindanao. Ano ni Adel yan? Pamangkin. Hindi, dalawang Akil kasi. Correct. Akala ko yung kapatid ni Adel. Hindi, pamangkin to, pinsan ko. Pero binabati ko na rin si Adel Tamano. Walang kawalan akong kaibigan. Binabati natin yan si Adel. Naging kliyente mo ba yun? Ay, kay matalik na kaibigan. Lahat ng kliyente mo, matalik na kayo. Talaga sek yan. Gold standard natin. Big body yun, big body. Sige, bago tayo magano, yung sino ang pinakaabangan nating witness ng prosecution? Ako, sa mas maganda nga pag surprise eh. Yes, surprise. Para may pabitin, may mas exciting. Pero Ikaw naman, maassure ko Michael, sa iyo, eh. Michael, Sige, lahat ng ipipresenta natin dyan, talagang expert. Expert. At mapapatunayan nila, hindi lang sa korte, sa taong bayan, na kung ano yung ebidensya meron, talagang makukorroborate nila yan. Hindi Saka, lang pwede. magsasalita na walang abogado sa likod, sa harap o sa gilid. Wala siyang political, kumbaga, connection, walang political consideration, talagang ginagawa niya yung trabaho niya. Okay. So, kumbaga, beyond reproach and question. Yung kanyang expertise tungkol sa mga ebidensya. So hindi nyo testigo si Trillanes? Mapapahama ka. Tinumbok kayo. Excuse me, ano to? Hindi, pagkaka-describe kasi. Pero wala si Sunny rito. Okay, pero kung expertise naman at saka knowledge, first-hand knowledge doon sa mga ipipresenta na dokumento, yun ang mga sinasabi. Yan. Meron. May tinatanong sa Doc. Anong tinatanong mo, Doc? Kanina may sinisingit ka. Nawala na. Pero 2 weeks ago kasi, kumakain ako dyan sa Abe. May namit ako na very professional sana. Testigo. Kung sakali si Deputy Ombudsman Karanda. Karandang. Correct. Sino tumitingin sa akin na yun? Siya na pala. Kala kinukursa natin. Lumapit, yun. Si Deputy Ombudsman. What a great injustice was done to that guy. Napabunot ako. Alam ko na. Napabunot ako ng Napabunot ako ng tinidor. Tinidor. Diba si John Wick, kaya lapis. Lapis. Diba? Sa'yo, tinidor. Akin, tinidor. But what a great injustice that was done to that guy. Ako naman siya, Vindicate. na-vindicate siya. Sabi ko sana, na-validate. Basta wala na i-viscerate. Ayun pala, Michael, yung tinatanong. Yan. Naalala ko bigla, Vindicate. Yung mga witnesses nyo. Yan. Hindi naman sila katulad ng yung nakikita nating witnesses doon sa kabila. Yung Witnesses pa ba yun? yung may mga testimony. Yun may tanong mo. Kasi nabasa ko na nag-file kayo ng cyber libel doon sa mga Marines, doon sa mga yung former Marines. Grace, Attorney iba. Ano nga ba yung kwento doon sa May doggy lab, sabi ni Aubrey. hindi ko mabasa eh. Gobilog.
Yun, yun Kong. So, ano nga ba yung kwento doon? Yung kayo yung nag-file ng ng cyber. Sabihin ko nga Matagal na sana yun kay, sabihin ko nga sana kay Kong, sana all. Sana all. pero ako, yung lumabas yung pangalan ko doon, matagal na, couple of months ago. Hindi ko na pinansin eh. Sabi ko, at bakit unang-una, yung sinasabi nila doon, 2023 daw, ako nabigyan. Sabi ko, I was practically a nobody Okay. in the House. Kasi I got elected 2022. Newbie ka pa lang Wala pa nga akong chairmanship noon eh. Kasi di ba pag organization sa House, lalo na pag neophyte, pag lahat naman ng institusyon, lahat naman ng organization, pag baguhan ka, mga ngapa ka pa dyan eh. Kumbaga yung practical na nobody. So ano yung utang na loob sa akin ni Saldi para bigyan niya ako ng mga... Biglang someone ka na nun. And the quad started in the late 2024. Yes. So kung titingnan mo, hindi magkatugma eh. Hindi So, it doesn't make sense yung story. I'm sure Saldi ko did not even know me at that time. Di ba? Wala akong kakilala sa House. So kaya ako pero nung time na talaga na yung sinasabi ko kanina, hindi nga actually red blue ribbon yun eh. Kasi hindi naman ako nag-advertise dito, pero mukhang red ribbon committee yung hearing. Ano ka ba, Kong? Eh si Laila de Lima nga, nakakulong. Nakakulong. No. Si Father Flavio. Lalo nobody yun. No. Ako, napag-isipan ko, sabi ko, hindi, bigyan ng leksyon to mga to. Kasi hindi po pwede, you cannot just go around and then accuse anybody without facing the consequences of your action. Sige, pumunta na tayo doon. Ito, si Plabi, si Tito Soto, si Lacson. Tito Soto. Ito yung recently, si Kiko Pangilinan kasi nagalit si Ate Shawi. Kasi may selfie kasi. Sabi ko naman, Trillanes. Pero binawi yun. Nico Bilay. Sabi niya, bumalas. hindi. Pinakita yung litrato pero hindi wala silang sinabi na nagbigay ng maleta. So ibig mo sabihin, ang nakikita mong pattern dito, kapag ikaw ay may impluensya na kalaban ng kabila, ay maaari magkaroon ka ng maleta. At klaro yun eh. Kasi listahan doon, halimbawa, si Terry Redon, una, wala siya doon. Oo. Diba? Wala siyang Hindi ba siya original. congressman noon? Hindi, ibig ko sabihin, Wala sa lista, wala sa Secondal, affidavit. nung unang lumabas kasi yan, mga di ba affidavit. kailan ba, couple of months ago, nung unang lumabas yan, si Terry Redon wala. Wala. Tapos biglang nagkaroon ng Terry Redon. Eh, sabi ko, anong kinukoneksyon ni Terry Redon sa kay Saldi. Diba? Kay Saldi na para bibigyan siya doon. Hindi man lang siya congressman nung time na yun. Si Congresswoman Laila de Lima. Nakakulong hindi pa. pa naman siya. Hindi wala nga siyang ano. At saka kung yung alam ko kung babalikan natin, kasi meron talagang issue dun sa flood control. Kaya nga nagkaroon ng independent flood. Noong 2023, nagkaroon lang is 2024. Saan kinuha ni Saldi in 2023? Na kumuha siya ng flood control kickback. Wala pa yung... It started the supposed kickback started in 2025 insertion. This one, it happened in 2023. So pata ko, saan niya kinuha? Dagdag bawas ka. Ayan depends. Binibigay ko na kayo ng magiging Ang bawas nga. magiging tanong namin sa korte sa inyo. Di ba? Hindi nga. Nung tinawag ni Lauren Legarda na sila ay mga hero, no? Biglang nawala yung Wala yung pangalan. Noon nandun. Nabura. Tapos yung mga wala naman doon, biglang napasok. Katulad ni Erwin Tulfo. Diba? Nung bumaliktad si Cheese, biglang kasama siya. Di ba? Galing eh. Dalawa Tapos singko eh. Si Kiko biglang nasama. Na binawi daw, aksidente daw. Aksidente. Ano yan? Napakikita. Ano yan? Nadapa ka, tapos biglang napasok sa projector, di ba? Tapos ang talagang aksidente, si Baligod. Napaka-tragic accident. Tapos serious allegation to Kaya dapat talaga bigyan din ng serious na atensyon. Serious response din. Hindi Kasi yung pwedeng reputasyon- turo ka ng turo lang. Wala kang kung ano man. Wala kang ebidensya. Life with no Kaya ako, ang sagot ko dyan, yung sinagot ni... At saka sinabi pa, diniliver daw sa akin sa house. Oo, sa bahay mo. Sabi ko, hindi, sa house of house. representatives. Sa bahay mo. Ang CCTV Ang ganda nun kasi ang daming CCTV para alam ko kung anong taon yan, anong oras yan. Pero dapat CCTV kung na-deliver yun, di ba? Diba? At subukan ninyong pumasok sa North Gate ng house. Tignan natin kung gaano kadali yun. Napakahirap makapasok sa Paano North Gate pa ng house. magdadala ng malita doon, di ba? Ng limpak-limpak na May mga malita. aso dyan, bubuksan yung trunk. May CCTV pa. May CCTV. May tinatanong siya. Maganda yung punto mo nga. Maganda rin yung sinabi mo nga na yung timeline. Talagang pasok na pasok yun. Parang yun yung sagot ni Senator Pia. Logic.
Di ba? Logic, So, kaya- ito ang logic sa Herman Cut ni Alan Herman. That was smooth. Alright, we like it. Walang putol, walang budol. Alan Herman sa Herman Cut. Herman Cut. Oh, mga alaskador at alaskadora, I'm sure marami sa atin ang nakapanood ng continued unfolding ng taray era ni Senator Pia Cayetano. Medyo, fighting mood siya lately. Tingin ko kahit yung the late great Belia Flores ay matutuwa sa kanya, di ba? Google niyo. Oo, sa katarayan niya ngayon. Para sa akin, ito yung pinaka nakakainis kasi. Kasi underneath her terrible delivery nung sagutan nila ni Sen Risa, at yung insistence niya na awayin lang si Senri, actually, kung pag-aaralan ninyo, may punto siya eh. Oo. Yeah, kung hindi pwedeng kolektahin ng ospital ang bayarin sa ilang sitwasyon, sino ang sasagot? Magkano ang kakailanganin pondo? At saan kukunin ng gobyerno ang pera? Those are actually valid questions. Pero as usual, naging backdrop ito sa drama, sa pagiging performative. Parang naging tatak na ng ilang politiko ito. Tuloy, mas maraming oras ang napunta sa parliamentary sparring kaysa sa paghahanap ng konkretong sagot. Habang nanonood ako, ang nasa isip ko, okay, may isang mainit, clearly mainit na mainit, at may isang kalmado. Pareho naman sila may punto, pero ano na yung solusyon? Ano yung solution? Di ba? Kasi habang This guy. Kasi habang nagpapatuloy ang madrama at pilit na debate, naghihintay ang mga Pilipinong maapektuhan ng batas. Siguro tumama rin ito sa akin dahil sariwa pa ang pinagdaanan ng pamilya namin. As you guys know. Ilang linggo lang ang nakalipas, isinugod sa ospital ang tatay ko dahil sa isang seryosong medical emergency. Ilang araw siya sa ICU at halos 2 linggo sa ospital bago nakauwi. Noong mga panahong yon, wala kaming pakialam kung sinong senador ang nakikipag-verbal sparring sa session hall. Wala kaming pakialam sa parliamentary procedure. Isa lang ang nasa isip namin, paano siya gagaling? At doon ako napaisip. Kapag may malubhang nagkasakit sa pamilya, hindi lang health crisis ang problema. Actually, it's a financial crisis. Yes, it is. Ang may kaya, makakabayad. Ang mga indigent, may malasakit center, PCSO, DSWD, LGU assistance, charity wards na pwedeng malapitan. Pero may isang sektor na madalas naiipit sa gitna, yung middle class. Sila yung nagtatrabaho araw-araw, nagbabayad ng buwis, nag-iipon para sa pamilya, ginagawa ang lahat para maging responsable. Pero isang malubang pagkakasakit lang, pwedeng maubos lahat ng ipon. I'm sure a lot of families have experienced this. Nakarelate yan. Kaya habang pinapanood ko ang debate, isang tanong lang ang paulit-ulit na bumabalik sa isip ko. Kapag may mahal ka sa buhay na nakaratay sa ospital, ang dapat bang iniisip mo ay kung paano siya gagaling o kung paano mo babayaran ang gastusin. Hindi ito usapang pula. Hindi ito usaping dilaw. Hindi ito usaping berde, asul, pink, o anumang kulay ng politika. Usaping Pilipino ito. At sana habang nagpapatuloy ang debate, huwag nating makalimutan kung sino ang tunay na nasa sentro ng usapan. Hindi ang mga senador, hindi ang mga partido, kundi ang pasyente at ang pamilyang naghihintay na makauwi silang buhay. May emotive music. Hindi po ito naalaala mo kaya? Ang punto po ni Brother Alan dito ay pwede naman tayo mag-usap. Yes, hindi kailangan may drama because the message gets lost in the medium. Di ba? Nagtataray yung isang senadora, parang gusto niyang ipakita na siya ay palaban. Gusto niyang, parang ang objective niya, barahin or just to be a hurdle for her co-senator. Pero importante yung pinag-uusapan. Correct. So yun lang naman yung point ko. Saka, ito akala nga natin, ayos na yung Senado eh. Saka pala guys okay na po si Kareli Herman. Sa mga nagkakamusta sa kanya. Okay na. Kamustahin natin si Kareli Herman. Kamustahin din natin si Senator Pia Cayetano. Kamustahin din natin dahil yan ang kailangan ni Senator Pia ang kamustahin siya. Kinakamusta namin. Kinakamusta namin from the bottom of our hearts.
Parang, na to, kag- parang natahimik si Sec Ronald dahil lang Parang hindi- pinag-usapan natin. Hindi kasi ako hipokrito. Hindi ako plastic. Kaya hindi na lang ako magko-comment. No? Sabi ng lolo ko, kung wala kang masayang matino, tumahimik ka na. Mag-heckle na lang. Mag-heckle na lang daw. Sa ating mga 10,000 live viewers, oy! May mga nagsasabi, artistahin daw si Kong Z. Ay, naman, artistahin pala. Ngayon yun ang nalaman. Ngayon na, nga. Sabi, Sa dimples pa lang, ano na. Nakakaasar eh, no? Lamang lang ng dalawang paligo yan eh. okay. Alam niyo bang sa buhay ni Kong Zia, binatay yung sa GMA, yung pelikula? Correct. Sa buhay ni Kong Zia yon. Saka sabi nga nung limang Faithful na asawa. asawa. Yan. Sabi nga nung limang asawa ni Michael. Sa dimples pa lang, napapa-extra rice na sila. Ginawa mo ko example eh. Yung guys sabi nila, may dimples pala daw. Si Kong Z. Pero sabi nila, defects daw ito eh. Medical defect daw itong dito. Medical. Oo, sabi ng mga doktor. Teka, habang Kaya mas gusto kong kasama yung kapatid niyang governor. Si Governor Adjong si eh. Adjong. Kahit magkatabi kami, Si Maminta, tabla kami ng itsura. habang pinag-uusapan natin si Kong Zia, syempre, isalang na natin si Kong Zia sa Ratatat ni Kong Zia. Ano to? Ratsyadang tanong, tapatan at tahan. Tara na, mga atat! Simulan na natin ang Ratatat! Oh, sorry. Simulan na natin ang Ratatat. Sanay ka na dito. Naalala mo sa Politisko pa lang tayo. Meron tayo nito eh. Pipili ka ng dalawa sa pili nuts natin. Di ba? Pipili ka ng isa. Yung pangalawa, charot o trulalo. Ang charot, hindi totoo. Trulalo, totoo. O, una na. O, ganito. Magganito. Pag ganun. Sige. Pagano? Una ka. O, Okay. una. Pili nuts. Kong Zia, pili nuts. Magtanong o magtanggol? Yan. Ano yung pipiliin ko? Magtanong. Ikaw ang Magtanong o magtanggol? Yan. Tanong. Yun, okay. Ebidensya o sirkumstansya. Ebidensya. Yan. Kwento o dokumento? Yan. Kwento. Oh, Yeah. ito. Sumagot o sumalag? Sumalag. Malag. Sumalag. Sumalag is yung mag-appear, di ba? Sumagot. Huwag ka mag-alala. May problema doon. Ito medyo controversial. Conviction o acquittal? Yan. Siyempre, conviction. Kasi you're a man of conviction. Okay. Ito, tatlo magpipili mo. Diyos, bayan, o mamamayan. Nako, hirap yan. Diyos. Yan. Very good. Check. Pamilya o politika? Yan. Pamilya. Pamilya. Ito kong, prinsipyo o malita? Letter E o letter I yun? Malita. Mahilig sila. Sige, ano, pili. Siyempre, prinsipyo. Kaya nga, nag-file tayo ng cyber libel eh. di ba? Hindi malita dito. Ito na. Charot o trululu. Charot, hindi totoo. Trululu, totoo. Una ka. Ito, Roder. Kong Z, apektado ka ba sa mga troll at basher sa social media? Yan. Charot or true lalo? Lalo. Trululu. Apekto ka. Wow. Siyempre, galing ako Mindanao. di ba? Very honest. Very Sige, honest. naniniwala ka ba, Charot o trululu, na mas tiwala ang publiko sa Kongreso kesa sa Senado sa ngayon? Dalawang kongreso kasi, ito upper chamber. Ayaw ko mapahamak dito. Sige. So, true lalo kasi. True lalo. Numbers don't lie naman. Yan. Pero na lang, pag dinoktor. Naniniwala ka ba na malala na ang fake news, pagsisinungaling at propaganda sa panahon Yan. True lalo. Sobra na. Rob, Ito kong, mas marami ka bang tunay na kaibigan sa pribadong buhay kesa sa politika? True lalo. Wow. Actually, lahat naman tayo. di ba? Totoo naman. Kong Z, panahon na ba na buwagin ang mga dinastiya sa politika? Ako naniniwala ako bilang chairman, di ba? True lalo. Alright. dismayado ka ba sa kalidad at imahe ng karamihan sa ating mga politiko? True lalo. Nakakadismaya naman talaga. Sang-ayon ka ba sa electoral reform, electoral education, at electoral revolution? True lalo o sang-ayon? Yes, absolutely. Ito kong, Yan. tingin mo ba unbeatable sa 2028 elections ang mga Duterte?
Depende kung anong position yan. Yun, To good be answer. honest with you, right now, lalo talaga. Unbeatable. Unbeatable sila. Oo, yeah. Pero nag-iba-iba kasi yung mga ihip ng hangin eh. Pati yung mga electorate natin eh. Kaya, Last question, last question. Too early to tell. yeah, to elect- Last question, Senator Trulalu. Handa ka na ba sa Senado sa 2028? Oy! Teka, wala yan sa script, no? Hindi, Wala yan sa script. Senator Trulalu. nag-iiba-iba yung ihip ng hangin. Nag-hesitate, nag-hesitate. Thank you, Go! Pia Alonso. Saya pala dito. Saya. Ang ganda. Na-recycle yung sagot eh. Nagtaka yung mga viewers. Ba't na-rewind? Ba't na-rewind? Sige, pag-usap na tayo ng numero kasi sabi nga ni Prof. Guido, numero eh. Pag-usapan na natin ang numero ayon sa ating mathematician par excellence, Doc Guido David, sa kanyang The Survey says... Sino ang pinakapogi sa 4 alas? The survey says... Magkakaiba ng personalidad. Basahin muna natin ang 5 sikat. So, ito yung mga top 5 Lima yan, trending lima yan, topics. lima? 5 lamang. Tama. Ngayon na, 5. Okay, number 5. Sara Duterte impeachment Senate vote. Wow. It actually went in the Yung top mismong topic na yun, String, yeah. impeachment Senate vote. So, Wow. talagang hinahanap yun ng mga kababayan. That's validating. Oh. Number 4, ating kaibigan, Jess Falsis. Wala pa nag-trending siya. Talaga may kaibigan dyan eh. Nadisbar eh. Number 3, Maria Francesca Tan. Okay, Mika Tan, because of the MFT Yung financial... Sa Security and Exchange Commission. kaso. Yes. Marami nagsasabi na wag daw yan ang mga pictures na dapat gamitin dahil nag-glorify ba siya. But yeah, Mika Tan. Wala akong alam dyan. Number 2, itong top 2, paborito ni Sec. So, number 2, Alan Cayetano concedes. Oh, wow. Tapos number 1, Lacson. Concedes? Concede. Hindi, sabi ni Senator Robin, concede daw eh. Concede. Conceive. Di ba nakikita ko sa Iba yun. Nanganak siya, nanganak. Tapos yung sorry. number 1, Number 1. Lacson Cayetano Senate leadership cost. So, ang sinerch nila, yung sinabi ni Senator Lacson na 75 million. how much yung cost. Ay, 750 Actually, million. 700 million pesos yung cost ng chaos doon sa Senate. How much it cost the Filipino taxpayers. Sinagot At sinagot ni Alan Peter Cayetano na napakagandang sagot. Na self-incriminating yung sagot niya. Yun naman talaga ginagastos. Oo, senador. Oo nga, pero may trabaho nangyayari. Ang punto ni Senator Lacson ay Walang nangyari. yun, at maraming kung ano-ano pang nangyari. Yeah. Ilang bills passed, Alan? Zero. Ilang. So, yung ano natin, survey naman, just to follow up. So, ito, yung tinanong dito, do you believe that most senators, it actually na-refer to ni Kong Sia kanina, sa Okta Research Survey, do you believe that most senators will decide the impeachment case against Vice President Sara based primarily on the evidence Haba na tanong. and the law rather than on political considerations? And Ang the result lumabas, 19% ang nagsabing yes. Konti lang. 19? 19. Yes. Batay sa ebidensya. Nabatay daw sa ebidensya, magde-decide ang So Senado. this is a reflection of the people's Confidence or- falling trust, I would think, sa Senado. Tama. To, And then, ano, yung nagsabing no is 32%. And to be fair, 49% nagsabing don't know. Pero mas marami yung no sa yes. pero speaking of falling, I think our viewers are falling all over themselves. Yes! Waiting Because for the Bardagulan. Oy! Ronald Llamas. we're saving the best for last. Ito na po. Tara na, mga mema! Heto na ang Bardagulan! Bawal ang takot. May mga girls tayo. Oy. Ay, sorry. Ay. Take it away, Zach. Well, sabi nga ni Doc Guido doon sa kanyang survey, imagine mo, 19% lang Yes. ang naniniwala na ang mga senador ay magpapasya batay sa Ebidensya. Oo naman, ano? 32% ay tingin hindi. Yes. Which means mga sariling cynical political. Yes, sir. Sariling mundo. Yes, sir. Well, this week, ang sabi ng
bagong leadership ng Senado ay tapos na yung crisis sa Senado. Yes and no. No? Siguro tapos na yung leadership crisis sa Senado for now. Yes. Dahil manipis kasi yung agwat eh. Kaya anytime pwede yan magbago. Lalo na kung bawat isang senador is a separate republic Island. na ang pagpapasya ay based sa kanyang political calculation. Tama naman. Tama. Pero mahalaga rin na maunawaan natin na itong cycle na ito, na crisis, ay magpapatuloy. Hindi siya mawawala. At itong crisis na ito ay kinakailangang ma-resolve kung gusto nating maging maayos. Hindi lamang yung Senado bilang institusyon, kung hindi yung ating lipunan. Yun. Nakita natin, ito yung isa sa second shortest term as Senate President. Yes. As mga magmuno ni Alan Peter. Pero ito yung pinaka-destructive. Undoubtedly. Pinaka-destructive. Undoubtedly. Hindi ko alam, hindi ganun kadali para iahon yan. Yun. Doon sa kanyang destruction. No? Parang Humpty Dumpty yan eh. No? Pero, kailangan mo natin, from the very start, ay napakahina na ng institusyon. Actually. Ngayon lang ako nakakita ng Senado na halos kalahati ay may kaso. From obstruction of justice to corporate crimes, Yun na yun. to plunder, malversation, at saka crimes against humanity. Diba? The first Asians Yan. to be charged with crimes against humanity. Ibig sabihin, itong crisis na ito will be a vicious cycle. Yes. Unless sa 2028, What's needed? magkaroon tayo ng mga political reforms para ipagbawal na Yan. yung mga pork barrel na yan, yung mga allocables na yan, di ba? Ipagbawal na sa mga legislators na sila ay executive at the same time. Actually. Ayusin na nila yung pag-legislate. Huwag nang bigyan ng executive powers yung mga yan. Katulad ng mga ibang legislatura around the world, di ba? Yes. At talagang parusahan na yung mga tiwali, yung mga kawatan. At hindi lang yan usapin ng sino ba ang majority at saka minority. Correct. Usapin yan ng sino ba ang ilalagay nating mga senador. Usapin niya ng katauhan. Usapin niya na may track record. Usapin niya na may integridad. Kung itong mga ito, na karamihan ay tiwali, ang ibabalik natin sa Senado sa 2028, asahan nyo na tayo ay magiging isang failed state. Yun. Walang magbabago. No, magiging failed state tayo dahil punong-puno na yung tao dito sa ating krisis na kinasasadlakan sa korupsyon, Yes. sa impunity, sa Yes. state violence, no, sa mga napaka-walang kakwenta-kwentang mga leader. Yan. Diba? Yan. Kaya sa 2028, kung Yan na. gusto natin masagip yung institusyon ng ating Senado, Yan. mga institusyon sa ating lipunan, Yan. gusto natin masagip yung kinabukasan ng ating susunod na salinlahi. Kalusin na yung mga yan. Kalusin. Palta na yan ng mga tipo ng mga kandidato katulad ni Heidi Mendoza. Sino ba? Oh. Early campaign. Shelo Magno. Sino pa? Christian Esguerra. Huwag na yun. Ronald Huwag na rin yun. Si ano to? Pari Gutierrez. Diba? Chel Jokyo. Laila De Lima. Et cetera. Diba? Huwag na yung mga yan. No? Mahiya naman tayo. No? Ito yung parating na zona. Yan. No, i-reprise niyan yung mahiya naman kayo. Oh, siyempre, ulitin yan, oh. Pero ang sigaw ko, mahiya naman tayong lahat. Yan. No? Baguhin na natin yung dapat baguhin at kalusin na yung dapat kalusin. Kasi kung walang mangyayaring pagbabago sa mamamayan, lahat tayo masisisi na natin talaga. We deserve this government. Actually, fool me once, shame on you. Tapos fool me twice, shame on me. Yes. But you gotta say it fast. Fool me once, shame on... Oy, may Pero mga you comments. agree, Congressman Zia, that
itong sa politika sa ating bayan sobra na at mayroon na itong kailangan mga pagbabago na kailangan bansa, mamamayan, Pilipino Ang iba yung lighting mo, brother. Nagmukha kang truffle. Ano talaga eh. Wala kan po pwedeng i-oppose doon eh. Totoo na talaga yun eh. I mean, nakikinig din ako kay na ito hindi lang to issue ng isang political party, issue ito ng isang sambayan ng Pilipino. So, I think it's, kasi sa kanila naman talaga yung kapangyarihan, paano umunsad ang bansa. So, Yun mo, ang dami mo mga sa mga senador. ating mga kababayan. Ang dami mo mga senador na mga pinagmamalaki na sila ay traidor at saka taksil. Eh, hindi alam yung West Philippine Sea. Correct. Diba mga chinadors? Hindi na nga po, Manchurian candidate. Diba? Hindi naman Manchurian, lantaran eh. Lantaran Diba? eh. Kaya ito yung first time sa episode na ito na binanggit ko yung possibility na tayo ay maging failed Failed state. state. Correct. Hindi maliit na bagay. Hindi maliit na bagay yan. Very true. Yan ako. Ikaw, Kong Zia, aasahan ka rin namin sa ito kasi isa sa mga issue natin itong impeachment trial talaga eh. Pero bago ka ba namin pakawalan, kailangan pumirma ka sa amin. Panata ng katotohanan. Kahanay ng mga bigatin. Pumirma ka dito sa mga tao. Sino ba yung Triton? Ikaw ba ay namamanata para sa katotohanan? Siyempre! Nakapanikin lang kay si Colonel Ronald. Para kong madamay ka sa... Ngayon na ba? Ngayon na? Sino ba yung Triton na yan? Sino ba yan? Yung signature mo. Sige. Yun. Yung handheld natin. Zia! Yung handheld natin. Alonso! Walang sumunod sa... Yan. Alonso! Okay, sige. Thank you. We approve. Yan. We approve. We approve. We approve of this message. At syempre sa ating mga kababayan, di ba? Panahon na para sumama kayo sa usapin. Hindi pwedeng nananahimik lang tayo. Yes, sir. Mga kababayan, maraming salamat sa pagsama sa amin sa halos 2 oras ng makabuluhang talakayan. Sa bawat issue, may iba't ibang anggulo. At sa bawat storya, may iba't ibang kwento. Himayin natin ang bawat sulok at bawat kanto. Yan. Mula sa iba't ibang perspektibo na madaling maintindihan ng publiko. Dito lamang sa 4 Alas! Alam mo kong, bago mapuno ito, sa radyo na to. Yan ang matrix. Alam nila, may suspect. Dagdag. Yan. Dahil ako yung mga comment. Sabi niya, ang galing sumakay ni Comedy. Ito yung sa probinsya. Ito ang